Ba nasasaktan ng babae? Alam mo ba kung bakit madalas nasasaktan ng babae? Hindi dahil mahina siya o madaling sumuko sa laban, kundi dahil sobrang totoo siya kapag nagmamahal talaga. Ibinibigay niya lahat kahit walang kasiguraduhang babalik. At sa dulo, siya rin ang unang napapagod palagi. Kaya tapusin mo ang video hanggang sa pinakadulo para maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari palagi. At huwag kalimutang mag-follow, share, at mag-subscribe din. Kung gusto mo maunawaan ang puso ng babae, panoorin mo hanggang huli. 1. Siya lagi ang unang nag-a-adjust. Kapag may tampuhan, siya ang unang lumalapit pala. Kahit hindi naman siya ang may kasalanan talaga, mas pinipili niyang manahimik kaysa lalong lumala pa. Pero sa loob niya, unti-unting naiipon ang sakit. Hanggang sa dumating ang oras na mapagod siya. 2. Ibinibigay niya ang lahat ng meron siya. Kapag nagmamahal, buong puso niyang binibigay ang sarili. Hindi siya nagtitira ng oras, effort o pagmamahal. Pero habang ginagawa niya yon, nauubos din siya. Nawawala ang dating saya na meron sa kanya at napapalitan iyon ng pagod at kalungkutan din. 3. Umaasa siya na magbabago pa ang lalaki. Kahit ilang beses nang nasaktan, umaasa pa rin siya. Iniisip niyang baka ngayon, iba na ang mangyayari. Pero paulit-ulit lang ang parehong sakit at luha. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang kanyang tiwala. At siya rin ang unang sumusuko sa huli palagi. 4. Pinapatawad niya kahit walang humihingi ng tawad. Kahit walang pad-amin ng mali, siya pa ring umuunawa. Iniisip niyang mas mahalaga ang relasyon kaysa pride niya. Pero habang pinapatawad niya, bumababa ang tingin sa kanya. At parang siya pa ang may kasalanan sa lahat. Kaya siya rin ang unang nasasaktan sa bandang huli. 5. Takot siyang maiwan kahit alam niyang mali. Mas pinipili niyang magtiis kaysa tuluyang maiwang mag-isa. Ayaw niyang maramdaman na siya ang may pagkukulang din. Kaya kahit masakit, patuloy pa rin siyang lumalaban. Pero sa loob niya, nawawala na ang lakas. Hanggang sa mapagtanto niyang siya na lang ang lumalaban. 6. Pinipili niyang manahimik kahit puno ng sakit. Ayaw niyang mag-away kaya tinitiis niya ang lahat. Mumiti pa rin kahit luhaan sa loob ng puso. Ginagawa niyang normal ang bagay na mali na. Hanggang sa masanay siyang masaktan ng walang reklamo. At doon siya tuluyang nababasag ng hindi napapansin. 7. Umaasa siya sa baka magbago pa. Kahit mali na, umaasa pa rin siya sa pagbabago. Hinahanap niya ang kabutihan sa taong nananakit sa kanya. Pero sa dulo, siya rin ang laging lumuluha pa. Dahil hindi lahat ng puso marunong magmahal ng totoo. At hindi lahat ng tao kayang pahalagahan ang tulad niya. 8. Pinipilit niyang ayusin kahit siya na lang. Hindi siya agad sumusuko kahit siya na lang lumalaban. Ginagawa niya lahat para muling gumana ang relasyon. Pero habang pinipilit niya, lalo lang siyang nasasaktan din. Kasi hindi pwedeng isa lang ang tunay na nagmamahal. Kailangan pareho ng effort, respeto at pagmamahalan din. 9. Natutunan niyang piliin ang sarili sa huli. Pagkatapos ng lahat, natutunan niyang bumangon ng mag-isa na hindi kailangang masaktan para maramdaman ang halaga. Mas pinili niyang mahalin ang sarili bago ang iba. At doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan sa puso. Dahil ang babaeng marunong magmahal sa sarili, kaya kung isa kang babaeng pagod nang masaktan ngayon, tandaan mong hindi mo kailangang habulin ang maling tao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nakakasakit. Dumarating iyon sa tamang tao at tamang oras. Kaya huwag mong kalimutang mag-follow, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming love awareness tips na magpapalakas sa'yo.